pahirap na ng pahirap dito sa Japan yung mga bayarin. Sa inflation pa lang, pahirap na ng pahirap. And then marami pang nadagdag na mga bayarin na naman dito sa Japan. So pag-uusapan natin yung tungkol sa visa renewal, visa application dito sa Japan. Kasi magmamahal na daw starting next year. Although ito ay developing story pa lang naman. Pero malamang mangyari talaga yun. Okay guys, bago tayo magsimula, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakiclick naman yung subscribe button sa baba. Mag-like din po kayo sa video na ito kung sa tingin nyo ay nakakatulong sa inyo. Okay, simulan na natin. So, yun na nga. So, ang topic natin yung sa visa renewal na magtataas daw. So, visa renewal saka permanent residence application. So, yun na nga. So, last year kasi yung bayad ay 4,000 yen lang. Halimbawa, visa renewal sa mga OFW. Sa mga tulad ko na OFW dito sa Japan. Last year, kasi dati every year ako nagre-renew. So, 4,000 yen yon every year. So, dati yon. Pero this year, nung huli kong renew, this year, ay naging 6,000 yen na visa renewal. Okay, so nagmahal. And then, next year daw, mayroong suggestion, yung mga politiko dito sa Japan. Mula 6,000 yen, gagawin na daw na 30,000 yen or baka umabot ng 40,000 yen. Yung unang balita, ganun yung unang balita. Bilang isang OFW, napakabigat yun. Mabigat yun. So, 3 or 4 na lapad. So, yun pa lang, napaisip na ako, worth it pa ba? Kung ganyan, every year magre-renew tayo ng visa, halos or aabot ng 4 na lapad every year ang bibitawan natin. Samantalang dati 6,000 lang. Pero next year daw magiging 40,000 na. 30 to 40,000 yen na. So, napakalaki nung tinaas niya mula 6,000 naging 30 to 40,000. Magiging 30 to 40,000. So, napakataas. Sabi ko, dun pa lang napaisip na ako. Para ang mahal naman nun Mabigat. Lalo na sa mga kababayan natin, mga trainees, na alam naman natin na mababa talaga yung sahod ng trainees. So, biruin nyo, 4 na lapad na every year pag nagre-renew. Kasi yung mga OFW, ganun, every year nagre-renew talaga ng visa. Maliban na lang yung ibang mga OFW tulad ng mga engineer visa or yung iba pang mga regular visa na medyo higher level. Minsan mayroong 3 years, mayroong 5 years. Pero mostly yung mga trainee, I think yata pati SSW, every year nagre-renew. So every year 40,000 yen, magiging 40,000 yen na yung kailangan nilang pag-ipunan. So malaking pasakit yun para sa mga OFW, kababayan nating OFW tulad ko. Kasi OFW din naman ako dito sa Japan. And then may bago na naman balita. Mula sa 30 to 40,000 daw na itataas, gagawin na daw na 100,000 yen bawat renewal application. So, oh my God, napaisip na naman ako. Dati noon yung naging issue yung worth it pa ba na mag-Japan dati. So, last year siguro yun naging topic na ganun dahil nga sa inflation. Pero ngayon, napaisip ulit ako, worth it pa nga ba? Parang naging 50-50 na. Nung lumabas yung balita na 30 to 40,000 yen na yung visa renewal every year or every renewal ng visa. Napaisip na ako parang hindi na worth it Pero dati, last year, sabi ko worth it pa naman. Pero this year, sa lumabas na balita na 30 to 40,000 yen ang magiging visa renewal. Isipin nyo na lang yun. Magkano ba sa peso yung 40,000 yen? So, 4 na lapad. 60,000 pesos din yun. Taon-taon kang magbabayad, 60,000 pesos. So, malaki-laki na rin yun. Lalo na kung nasa Pilipinas ka. So, kung i-convert natin sa Philippine peso yun. Pero wag na muna natin i-convert. Kasi dito pa lang sa Japan talagang nakakagulat na yung ganung balita. And then yung balita na naman na 100,000 yen na daw na ang itataas ng visa renewal. So, parang sabi ko hindi na worth it kung ganung mangyayari na visa renewal para sa OFW every year na visa renewal 100,000 yen.
So 10 lapad kung sa palitan sa peso, 38,000 pesos every renewal. Kung every year ka magbabayad 38,000 pesos or jumang or 100,000 yen. 10 lapad. Parang sa tingin ko hindi na worth it. Tapos wala namang makikitang significant na additional benefits para sa mga foreign workers. Mataas nga yung fees, mataas yung high. So magtataas sila ng higher fees para sa renewal. Ano naman yung magiging kapalit nun? Mayroon ba silang higher benefits na maipapangako sa ating mga foreign workers? Ewan ko lang. So, akala ko nag-a-attract sila ng mga foreign workers. Gusto lang i-attract yung mga foreign workers. Pero kung ganyan yung mga policy nila, parang hindi na worth it. Papapuntahin nila dito yung mga foreign workers tapos gagatasan lang nila. Kung yung term na gagatasan parang medyo exaggerated siguro. Pero parang ganun yung mangyayari. Mag-a-attract sila ng mga foreign workers pero sisingilin lang nila ng napaka taas na halaga ng mga renewal ng mga immigration policies na yun. So, kaya nasabi ko, parang hindi na worth it. Pero depende naman yun sa tao. Depende kasi yun sa preference ng bawat foreign workers at sa kung ano yung plano talaga nila dito sa Japan. So, tulad ko na mayroon pamilya dito sa Japan, mayroon akong 2 anak dito sa Japan, kasama ko, isang pamilya kami. So, family of 4. So, malapit na sana kaming mag-apply ng permanent residence. So, pagdating naman sa permanent residence, ito, dati 6,000 yen lang last year, and then ngayong year, naging 8,000 yen. And then, paano kala, gagawing 100,000 yen next year. And then, yung pinakabago na namang balita, kahapon yata o nung nakarang araw, magiging 300,000 yen daw ang visa application para sa permanent residence. 30,000 yen, 300,000 yen. So, 30 lapad. Ibig sabihin, halimbawa kung mayroon kang family of 4, and then, naka 10 years na kayo dito sa Japan, OFW, family of 4, naka 10 years na sa Japan. So, pag nag-apply na kayo ng permanent residence, halimbawa magsasabay-sabay kayo mag-apply, isahang application lang. Kailangan nyo pala ng 1.2 million yen para makapag-apply ng permanent residence kung apat kayo sa pamilya, mag-asawa, tapos 2 anak, tapos mag-apply kayo ng permanent residence sabay-sabay. So, magkano yon? 120 na lapad. Ibig sabihin, 1.2 million yen. Kung sa Philippine peso, magkano na yon? Halos kalahating milyong peso na. 4 kayo mag-a-apply dito sa Japan ng permanent residency. My God, parang ayoko na. Ang hirap nga mag-ipon ng pangbakasyon sa Pilipinas. Bilang isang OFW, nahihirapan nga kami mag-ipon pangbakasyon sa Pilipinas every year. Tapos ganyan pa pag nag-apply ka ng permanent residence. Kasi malapit na kaming mag-apply, maging qualified or maging eligible sa permanent residency. Wala nang 2 years. So, napaisip na ako, mag-a-apply pa ba ako ng permanent residence o anong plano? Okay guys, anong plano nyo? Comment nyo naman sa comment section sa baba kung anong plano nyo. Yung mga OFW nating kababayan dito sa Japan or yung mga mga nandun sa Pilipinas na papunta pa lang dito sa Japan. Ano bang comment nyo sa ganitong issue na nandito sa Japan ngayon? Current issue dito sa Japan. Okay guys, comment po kayo sa baba kung mayroon kayong opinion para malaman natin. And then, malaman din natin yung opinion ng iba. And then, ito na yung opinion ko. Sinishare ko lang. So, maggagawa pa tayo ng ibang videos tungkol sa ganitong issue. Kung anong magiging plano ko, strategy para sa ganitong issue. So, kung gusto niyo mga ganitong content, so guys, mag-subscribe po kayo sa baba. Click niyo yung subscribe button. Mag-like din po kayo. And then, pakishare na rin po ng video ito. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye. Hanggang sa muli.